Attorney Powa, yung pong inyong pagpanik sa Supreme Court, kasi po Opo. ang impormasyon ko mukhang nagsisimula na yung mga bangko sa pagkakalap ng kanila pong mga hinihingi no ng court na mga bank records. Kailan kayo papanig po ng Supreme Court? Meron na ho ba kayong napagkasunduan po ni VP Sara dito? Opo. Opo, definitely kung papanik po tayo, it will have to be before July 30 kung sakaling gusto natin ng TRO. Kung hindi, mawawalang saysay na rin po yun eh. Pero sa ngayon po, we're not decided on going up. Siyempre kasi I don't want to say anything with finality, but as of the moment, we're not decided on going up. Kasi sa totoo lang, na-anticipate naman namin yung possibility na lalabas yan. At hindi naman namin kinakatakot yan. Ang worry lang talaga namin po in terms of going up, ang aminin ko lang, no, yung isang consideration lang namin is of course the private rights also that will be involved. Kasi pag binuksan mo yung bank accounts, kasama na po dyan yung mga third parties, hindi ba? Yung mga transactions with third parties na talagang wala namang kinalaman sa impeachment. So those are the things we are still considering. But as of this moment, no, although we are preparing for both scenarios, we are not decided yet on going up. Well, using your your defense na ito'y fishing expedition, hindi kayo natatakot dito at si VP Sara kasi hello, 2007 up to the present, kung mamimingwit ka dito, definitely baka may mabingwit sila dito. Sa amin naman po, confident tayo on the part of the Vice President, no, na wala naman kasi talagang katiwalian or anything illegal na naganap ng transaction, whether you look at bank transactions or whatnot. No? So, yan, hindi namin masyadong kinakatakutan. Kung meron man kaming concern, it's not takot, but concern na ma-involve ang mga taong hindi na dapat ma-involve, lalo na yung mga private personalities. No? Opo, di ba dito attorney kasama yung mga deposito ng mga cheque, deposito ng mga cash, di ho ba? Yung bawat transaction dito, so sabi ko nga kanina sa defense, sa prosecution, kukuha sila ng mga experts sa banking, iisa-isahin yung record nito, and pag mayroong malalaking deposito dito, alam niyo ho yun, yung ganun pong hindi kayo takot doon. Ang takot niyo yung mga pangalan ng mga nag-issue ng cheque o nagdeposito. Yes, because alam niyo kasi we are confident that we will be able to explain everything if there even needs if something needs an explanation, no. But hindi rin kami natatakot sa pangalan ng mga iba. It's just more of the respect for private rights, diba? Yan naman ang pinaglalaban talaga natin nung una pa lang. Because when you ask for all of these documents, parang you're opening the person up to a very intrusive type of scrutiny. But again, nagdesisyon na po ang korte. We will just have to respect that. And ano naman po, hindi naman po nawawala pa rin yung ating karapatan na mag-object, no, at the time that it is appropriate to object. So I'm sure kung meron man kami nakikitang paglabag pa rin sa karapatang pantao ng kung sino man, whether it be the Vice President or whoever is other parties are concerned, we will still object. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.